Nagkaroon po ng matinding pagtatalo etong si US President Donald Trump at si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ito ay nangyari sa kanilang pagpupulong dito sa The Oval sa White House. Okay, ito ay kanina lamang. Ang pagpupulong na layuning magtulungan sa isang kasunduan sa pagpirma ng mga bihirang mineral ng Ukraine. Yun po ang dahilan kung bakit bumisita itong si Ukraine President Volodymyr Zelensky. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa ating video ngayong araw na to. At bago po yan, okay, ako po ay humingi ng inyong tulong na paki-like, share, subscribe ng ating YouTube channel at Friendly Talk TV. Maraming salamat. Ito pong pulong na to ni President Donald Trump at ni President Volodymyr Zelensky ay nauwi sa matinding sagutan at inakusahan siya ng pagiging hindi magalang itong si Zelensky at hindi handang makipagkasundo at magbigay din sa kanilang puna ng Vice President ni Donald Trump. Ito ay si Vice President J.D. Vance laban dito kay Zelensky. Alamin natin mamaya kung ano ang mga ugat kung bakit nauwi ito sa hindi magandang pagpupulong dahil itong Ukraine ay nasa gitna ng gera kontra dito sa Russia at kailangan nila ang tulong mula sa US dahil ito ay sinimulan pa nung panahon pa ni President Joe Biden. At inaasahan na matutuloy ito sa ngayong panahon ni President Donald Trump. Pero merong mga konting hindi pagkakaintindihan dahil itong panahon ng 2020, yung itong si Donald Trump ay tumatakbong presidente o si Donald Trump ay presidente ng panahon na yon ay merong hindi pagkakaintindihan dito sa tinatawag na Ukraine scandal. Okay, mamaya po pag-usapan natin yan pero nais ko po munang play itong video news galing sa UN TV News. Ito ay ang kaugnay dito sa nangyaring sagutan ni Zelensky at ni Donald Trump. Panoorin po natin. Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa White House nitong Biyernes dahilan upang kansilahin ang nakatakdang paglagda ng Rare Earth Mineral Agreement ng dalawang bansa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakipagsagutan ng isang US President sa kanyang bisita. Kinastigo ni Trump si Zelensky dahil tila hindi man lang nito ipinagpapasalamat ang tulong ng US upang resolbahin ang giyera nito sa Russia. Maging si US Vice President J.D. Vance ay hindi na rin nakapagtimpi sa inasal ng Ukrainian President. Git ni Vance, dapat ay matuwa pa si Zelensky sa madiplomasyang pakikipag-usap ni Trump kay Russian President Vladimir Putin para itigil na nito ang pag-atake sa Ukraine. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are not strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around
and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for Have you trying to ever bring been- an end to this have you conflict. Ayon naman kay Trump, kung tutuusin ay walang laban si Zelensky sa Russia kung hindi ito tutulungan ng US, bagay na tila hindi nito minamahalaga. Habang nagsasalita ay pilit na sumasabat si Zelensky kaya naubos na ang pasensya ni Trump. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From it. the very beginning of the war, You're not Mr. in a good Brown, position. I You was don't have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of the world. millions of people. You think You're gambling with World War III. what you're You're speaking about? gambling with What you're World speaking War III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Sa huli tinawag na nito si Secretary of State Marco Rubio upang i-escort na palabas si Zelensky at ang iba pa nitong kasamahan. Matapos ito ay naglabas ng pahayag si Trump na makababalik lamang si Zelensky sa US kapag handa na siyang makipagpayapaan. So, yun po yung nangyari mismo doon sa kanilang pagpupulong na itong si Zelensky ay hindi nila nagustuhan ang inasal ni President Zelensky ni Vice President J.D. Vance dahil nga po sa unang-una yung pananamit, yung suot ni Zelensky ay alam ang aking pagkakaintindi itong White House dapat ay naka formal attire, pero itong si Zelensky ay laging ganyan ang kanyang pananamit, so hindi na bago yan sa kanyang style. So pangalawa yung pagdating daw netong si President Zelensky ay hindi man lamang nagpasalamat sa US dahil nga daw po sa ibinibigay na tulong. Pero ano po ba ang talagang ugat netong mga ganitong hindi masyadong hindi magandang relasyon netong si Donald Trump at si President Zelensky? Ang pagkakalam ko itong dalawa na to ay merong mas malalim pang pinagmumulan yung kanilang hindi magandang samahan, dahil etong si President Zelensky ay kanyang sinusuportahan noon si Joe Biden, si President Joe Biden. At alam naman natin na si Joe Biden at si Donald Trump ay hindi magkaibigan sa politika dahil magkaiba sila ng partido. Democratic etong si Joe Biden at Republican etong si President Donald Trump. At yung nangyaring suporta kaya itong si Zelensky nung panahon ni Biden ay talagang sinuportahan itong Russia. I mean itong gera ng Russia at Ukraine, at sinuportahan ng financially, malaking financial ang inilaan ng US dito sa Ukraine para labanan etong Russia. Dahil ang magpahanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang gera doon sa Russia. At sa kabila nitong kanyang pagnanais na mapagpatuloy yung suporta nito sa panahon na ngayon ni Donald Trump, ay may mga kondisyones itong si Donald Trump. At medyo pa nga sinisisi na nitong si Donald Trump yung panahon daw ni Biden ay napakalaking halaga ng pera ng US ang inilaan dito sa Ukraine. Ngunit wala naman ang napapala daw ang US sa Ukraine.
Alam naman natin na itong si Donald Trump ay negosyante at gusto niya laging merong balik ang mga itinutulong ng bansang US. Sa bagay, lahat naman ng ganon ay talagang merong kapalit basta't yung mga financial assistant ng ibang mga bansa o ng mga bansang nangangailangan ng tulong, at yung tulong na ang tulong na nire-request o gustong mangyari netong si Donald Trump ay yung mineral resources ng Ukraine. Ay gusto niyang magkaroon ng business venture ang Ukraine at US sa mineral mga tawag dito, yung kanilang yaman sa sa natural mineral ng Ukraine. Kasi doon po sa na yon, sa natural mineral ng Ukraine ay parang merong malaking pera ang nai-invest o naipapasok ng US kapag joint venture o yung nagkasundo itong Ukraine at ang US. Kaya nung panahon na yon, nung panahon ni Joe Biden, ay hindi naman ito nire-request ni Joe Biden. Ngunit siyempre ang panahon na ngayon ni Donald Trump, at si Donald Trump ay negosyante, ay yun ang kanyang gustong mangyari. Tapos sa panahon naman nitong si Joe Biden, etong si Donald Trump parang nakiusap dito kay President Zelensky yung nangyaring Ukraine scandal. Nagkaroon po ng Ukraine scandal yung sa pagitan ni Joe Biden at yung kanyang anak ni Joe Biden. Dali, hanapin lang po natin at nawala po yung anak ni Joe Biden na si Hunter Biden. Okay, yung Ukraine scandal po na yon, yung sa panahon ng administrasyon ni Donald Trump, nagkaroon po ng controversial ang Ukraine, yung tinatawag nga nilang Ukraine scandal, at itong si Trump ay inakusahan ng pag-push kay Zelensky upang magsagawa ng isang investigasyon laban dito kay Joe Biden. Kasi ito si Joe Biden, yung anak niyang si Hunter, ay isang negosyante. Okay, at so medyo kakompetensya ni Donald Trump. At kaugnay ng kanilang mga negosyo, may negosyo itong si Hunter Biden sa Ukraine. Yun nga yung mga natural mineral na minimina, at hindi natin alam kung saan ginagamit ito. Alam ko ginagamit po ito sa mga sasakyan na minamanufacture sa US. Inakusahan ni Trump ng panggigipit. Okay, panggigipit kay Zelensky upang mabigyan ng pabor na magagamit sa kanyang kampanya sa halalan noong 2020. Dahil nga dito naging mahirap ang relasyon ni Zelensky dito kay Donald Trump at sa kanyang administrasyon. Yun po kasi humihingi etong si Donald Trump na etong si Zelensky ay gumawa ng investigasyon dito sa anak ni Joe Biden kaugnay
sa negosyo sa Ukraine. Ngunit hindi ito pinagbigyan ni Zelensky, itong si Donald Trump. Kaya nagkaroon ng siguro medyo isa rin yun sa dahilan kaya ganun ang pakikitungo ni Donald Trump dito kay Zelensky. At isa pa yung suporta ni Joe Biden dito kay Zelensky nung panahon ng administrasyon ni Joe Biden ay nagsimulang mas matibay yung relasyon ni Joe Biden at ni Zelensky ng Ukraine, lalo na sa mga usaping seguridad at yung tulong para sa paglaban dito sa Russia. At yun ay hindi pabor dito si Donald Trump. Kaya yung pagdating ni pagbisita ni Zelensky sa White House ay kararating pa lang ay hindi na kaagad maganda ang naging bunga. Okay, parang ang gusto ni Donald Trump ay magpasalamat etong si Zelensky sa kanya o sa US dahil sa suportang binibigay ng US. Pero kung tutusin yung suporta na yon ay panahon pa ni Joe Biden. Sa ngayon po wala pang nasusustain na suporta ang Ukraine dito sa panahon ni Donald Trump dahil hinihintay pa yung agreement, yung mineral deal agreement. At yun nga yung sinadya ni Zelensky sa White House. Ngunit nagkaroon naman ng hindi magandang pagtatalo. Okay, itong mga mineral oil na nakukuha pala dito sa Ukraine ay yung mga manganese ore at saka itong coal at saka yung uranium at marami po ang mineral oil na nakukuha ang US. Ang mga isa na dyan yung kumpanya ng anak ni Joe Biden. Meron pong mining company dyan sa Ukraine na nagmimina ng mga natural oil. Yung ito pang non-metallic mineral at saka itong titanium, ito yata yung pinaka gustong magkaroon ng deal nito ni Donald Trump dito kay Zelensky para dito sa natural mineral na titanium. Ang Ukraine ay may mga titanium reserve na ginagamit sa aerospace, paggawa ng mga high performance alloy at iba pang industry. Mayaman po ang Ukraine sa titanium. So ito pong isang video na to, ito po, panoorin natin. Ito yung pinapatungkol ko dito sa nangyaring in the United States and Ukraine following President Trump's tense meeting with his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky, Moscow continued its aggression on Kyiv with overnight drone strikes on Friday. Ukraine said that its air defense systems shot down at yan po, dahil sa nangyaring hindi magandang pag-uusap at konfrontasyon ni President Zelensky at ni President Donald Trump, yan ay sinamantala naman ng Ukraine, ay yan ng Russia, at tuloy-tuloy ang kanilang pag-atake. least 9 Russian Shahed drones targeting Kharkiv civil infrastructure. And according to officials in Kharkiv, at least 7 people were injured and 5 others were evacuated after the drone struck a medical facility. They also added that several residential buildings were damaged in 3 central districts of Ukraine's second largest city. Дуже важка ніч зараз у Харкові, бо It's a very difficult night. As of now, 9 Shaheed's drones hit the city of Kharkiv. As you can see, a medical facility was attacked. At this moment, the last person has been evacuated. There were 56 people here. Also, residential buildings were hit, technical buildings, offices, a road. A lot of damage. офісне приміщення, влучання у дорогу. Meanwhile, family of a US soldier
So yun po ang nangyari. Sinamantala netong Russia yung hindi pagkakasundo neto ni Donald Trump at ni Zelensky, at umatake po ang Russia sa Kharkiv. At mayroon pa nga mga hospital na binagsakan ng drone bomb. Okay. At itong pag-atake ng Russia ay medyo nagkaroon ng konting konting tsansa itong Russia na baka hindi na tuloy-tuloy ang gagawing suporta rito sa Ukraine ni Donald Trump. Pero tingin ko pagpapalamig lang tong dalawang presidente na to, at pagbalik nito ni Zelensky ay malamang matuloy na yung deal sa mga natural mineral na yaman netong Ukraine na matagal nang ninanais ni Donald Trump. At pagka na-close yung deal na yan, ay malamang tuloy-tuloy pa rin ang suportang gagawin ng US dito sa ginagawang gera o yung nangyayaring gera sa Russia at Ukraine, para ma-sustain nila yung kanilang pakikipaglaban. So yun po yung nakikita nating dahilan kung bakit etong hindi naging maganda ang pag-uusap ni Joe Biden, ni Zelensky dito kay President Donald Trump. Dahil nga yung pagpupulong na yan ay dapat yan yung kanilang pag-uusapan, yung deal sa natural mineral deal na tinatawag. Yung mahalaga kasi yan sa ekonomiya ng ng Ukraine, kundi pati na rin sa pandaigdigang merkado yung kanilang natural mineral, dahil ang US po ang magpopondo ng mga kumpanya na yun yan, na magmamining dyan sa kanilang mineral resources. So yun lamang po ang aking komento dito sa kanilang hindi pagkakaintindihan o yung pagtatalo ni Zelensky. Kasi nagbitaw naman ng salita itong si Donald Trump na kapag ready na si President Zelensky ay tatanggapin pa rin siya at sa White House para pag-usapan ang kanilang mga deal. So yun lamang po, at kung meron naman po kayong suggestion at comment down below na lamang po. At muli po, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagbisita. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang Friendly Talk TV. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.